Kami ni Ate Orly, hindi kami sanay humarap sa camera. Oo. Kasi hindi naman sa pag-ano, mahirap talaga, di ba, ate? Siyempre, kailangan natin tulungan si Jegs. Kinuha kita kasi aalis ako noon sa punchline, laugh line. Oh, doon nagsimula. Tapos pinanonood ko lang dati yan si Miss O. Kinuha naman ako ni Meme, no? Kay Meme pa lang ako. Si Jegs, pwede siyang pumalit sa akin. Yung pagpasok ko ng comedy bar, ng punchline and laugh line, yun yung nagpatigil sa akin. Hindi ko naman sinasabing mali. Pag nanonood ako, ibang-iba na siya. Oo, correct. Hindi ba yung atake ng comedy? Oo, nakapunta pa ako doon. Hello, Jagsers! Welcome to my channel. Yes, and yes! At siyempre, kasama ko ngayon ang masasabi kong aking mentor. Oh, ang nag-iisang Miss O ng comedy bar. Yes, kilala yan. Kahit sa ang comedy bar niyo ipagtanong yan si Miss O, kilala yan. At syempre, naambunan ako sa pagiging kilala niya. Nakilala rin ako dahil sa kanya. Ayan, kaya kami magkasama ngayon, wala lang. Hindi, kasi maulan. So ngayon, nagaya si Miss O ramen. Oh, yes. Wow. Siyempre, di man ako makakapagyaya mag-ramen, no? Si Miss O lang ang may magyaya mag-ramen ngayon, di ba? Ayan, magkakamustahan lang kami ni Miss O. At saka kung paano ba kami nagkakilala ni Miss O. Ayan. Siguro, ikaw muna, Ate Orly, paano ba nagsisimula ang araw mo ngayon? Lalo ka na ngayon, sobrang busy mo. Gabi ka pa rin ba, ano? Oo, siyempre sa Vice Comedy Club pa rin ako, di ba? Doon ako nag-work as ganun pa din, entertainment manager. Ganyan. Actually, mag-anniversary na kami. Ang soft opening namin is July 1. So, second year na kami ngayong July 1. Wow! Ang grand opening namin is August 1. So, yun. Technically, July 1 and August 1. Wow, puro 1. Yes, oo, di ba? Actually, yung July 1, basta memory ko kasi, June 22, ako nag-start mag-training sa'yo. Yun. Ayan, te, alam mo ba yung July 1? Sobrang ano rin sa akin. July 1 kasi, yun yung officially naging entertainment manager ako ng Punchline Comedy. Oo, di ba? Kaya nga, sinabi mo kanina, ako yung nag-mentor sa'yo kasi kinuha kita kasi aalis ako noon sa punchline, laugh line. Oo. Kasi kinuha ko ni Vice na road manager. So, kailangan ko umalis ng punchline and laugh line. Kasi hindi nakakayanin dahil syempre may showtime siya noon sa maagang ang pasok ko. Although nung nag-training ako as road manager, medyo kinakaya ko pa yun from gabi Kasi pag gabi ang line, pasok sa pasok ako na. Pero syempre nung official na akong road manager niya, kailangan ko lang bitawan din yung punchline laugh line. Kaya naman kita tinrain. Kasi tatandaan ko, June 22, doon mo ko sinimulang i-train. Oo. June 22, although si Jegs naman, kaya ako siya namataan na pwedeng pumalit sa akin yun. Kasi halos gabi-gabi nandun siya because naging PA siya ni Trisha, ni Ethel, even Vice. Wow! Oo, so, kumbaga nakikita na niya yung parang kalakaran doon sa loob ng punchline and laugh line. Ang nangyari, June 22, sabi ko, sige mag-training ka na kasi mag-start na ako ng July. Sabi ko pa, July 30. Yung kumuha sa akin sa kay Vice, si Miss Kate, sabi niya, bakit ka mag-start ng July 30? Ano katapusan? Dapat mag-start ka na July 1. Kaya ka nag-start as manager sa punchline ng July 1. Agad-agad. Actually, sa punchline talaga ako ilalagay. Kasi yung manager ng punchline ang ilalagay sa laugh line. Kasi ganito yan, si Miss O, isa laugh line siya talaga, naka-assign. Well, yung punchline and laugh line kasi isa lang ang may-ari. So, ayun. So, si Miss O, ang aalis ng laugh line, yung papalitan ko naman sa punchline. Kasi yung punchline is medyo mas maliit kumpara sa laugh line na malaki. So, ayun. Doon nagsimula. Tapos pinanonood ko lang dati yan si Miss O. Tatandaan ko pa, unang-unang meet natin, kay Trisha pa ako, te. Kay Trisha pa ako. Tapos, that time si Trisha hindi masyado nagpapapasok. Hindi na masyado nagpapapasok si Trisha. Tapos, natatandaan ko, tinalakan mo ko ng slide. Di naman palak na ano, yung parang patanong. Oh, nasa na yung alaga mo? Sabi mo gano'n. Kinabahan ako kasi bago-bago pa lang ako sa comedy bar na yun. Parang,
Naku, hindi ko po alam, pero dala ko po yan. Kasi yung alaga mo, naku, pasaway talaga yan. Chuchuchu, ganyan-ganyan. Tapos, Kasi before, or kahit naman ngayon, di ba? Pag PA ka ng mga host, mauuna ka sa bar. nauna Hintayin mo talaga. yung host. Oo. Kaya- Aantayin mo yung alaga mo. Nangyari doon, andun na siya sa loob ng laugh line, bakit Mm. wala pa si Trisha? Parang gano'n. May si Trisha na late nung araw na yon. Pero ako yung hinanapan. So, yun yung una kong enkwentro kay Ate Orly. Yun yung una kong ano sa kanya. Natakot ako. Tapos, hanggang sa, kinuha naman ako ni Ethel. Ganun din, si Ate Orly din, pag wala pa si Ethel, ako naman ang tinatanong niya, saan na si Ethel? Ganyan, eto, ganyan. Hanggang sa, nagkasama rin kami ni Ate Orly sa bahay for 3 years, I think. Sa Project 6. Project 6, sa bahay ni... Kasi kay Vice ka na Yes. noon. Kinuha naman ako ni Meme noon. So, pagkakuha sa akin ni Meme, magkakasama sila sa bahay. Nauna sila, si Ate Donna, O, si si Nati. Donna, si Nati, si Kitty rin, di ba? Dahil si Kitty, bumisita lang siya noon. Kasi galing siyang abroad. Sa abroad pa siya nagtatrabaho. Tapos, dinala ko ni Vice doon sa Project 6 sa bahay. Doon, nagkasama kami ni Ate Orly. So, nung time na, hindi pa kay Vice pa lang ako, kay Meme pa lang ako, ganyan. Kasi Ate Orly, sa ano na talaga siya? Sa punchline lang. Oo, doon na siya nag-work. Tapos, sa araw-araw, gabi-gabi, syempre, dati kasi gabi-gabi ang set ni Meme, di ba? So, sa gabi-gabi naming pagpunta ko doon, nakikita ko, ito pala yung trabaho ni Ate O. So, doon ka pwede itong pumalit sa akin. At saka kasi, kachika ko rin yung Mga host. Kumbaga, di na rin ako iba sa kanila. Yung parang, lahat kachika ko. Yung Hindi, saka nakita ko si Jeff na machika talaga siya. Yung ganun, kaya niya makipag-communicate kahit pa paano. Doon mo ako nakita. Sabi ko, pwede itong si Jex, pwede siyang pumalit sa akin. Nung ni-recommend ko naman kay Mameng noon, wala pa si Mameng, and even kay Joe, kasi sinabi nila kay Mr. C, kilala ka na rin naman ni Mr. C. So at least, kumbaga, may approval naman ng management. Yes. At saka natatandaan ko pa si Budi ang kumausap pa. Si Budi pa ang kumausap kay boss. Sabi niya, boss, kunin na natin ito kasi kulang tayo ng manager, parang gano'n. Kasi nga, si Ate O noon, kukunin na ni Meme. Kasi nung time na yun, parang nasa ABS na si Meme. Sobrang hectic na ng schedule ni Vice. Kaya nga, dalawa ang road manager niya dati. Oo. May RM1, RM2. Oo, dalawa sila. Kaya ako kinuha para meron RM2. Ganon. Kasi ang daming ganap talaga. Yes. Diba? Sobrang Diba? busy. Kung tatandaan ko, hindi pa tayo masyado nagkikita-kita noon kasi nga, and then lumipat na rin si Meme ng bahay. So nagkahiwa-hiwalay na kami nung nagsimula na si Meme ng Wala na tayo sa Project 6. Nasa na kami? Scout Reyes. Condo. Yung unang condo ni Meme, di ba? Yung JV Manager's Tower. Ang una. Tapos pumapasok ka pa. Ako naman, pumupunta kasi that time, yung bahay ko, malapit lang din doon. So yun, lagi kami kakasama. Ang lagi namin kasama ni Ate O, si MC. Diba? Sa rampa, yan si MC. Lagi kami magkasama niyan after set, kakain, ganyan, chika-chikahan. Yes, kasi talagang after set, marampa kami. Hindi namin inaano yung rampa talaga. Yun yung parang natin, yun yung parang pag-stress ka sa Oo, work, di ba? gimmick, Parang gimmick parang na yun rin na yung natin. pinaka na. Actually, yung pagpasok ko ng comedy bar, ng Punchline and Laugh Like, yun yung nagpatigil sa akin ng pag-gimmick. Kasi sobrang gimmickera ako, di ba? Alam mo, sobrang laman ako ng mga bar dati, as in, walang ganap, wala akong pakialam. Basta, ang alam ko lang, gumimik ng gumimik. Pero nung napasok ako sa comedy bar, doon na natigil yung pag-gimik-gimik ko. So, ayun, hanggang sa tuloy-tuloy. Tapos, bumalik din ako sa Punchline lang. Kwento mo pala, te. After a So, year, after Vice, a year na bumalik si Ate O. bumalik ako. Actually, kinuha ko ulit. Kasi parang si John naman, yung isang manager, nag-concentrate sa pagiging politiko. Oo. Naging kasi siya noon kagawad sa barangay. Ako,
ka-punchline pa rin, tapos si Jo na, yung isa naming manager, na nasa Nililipat sa Lapline, lap line. Nabakante rin yung lap. nabakante yung posisyon niya. So, bumalik si Ate O kasi nangailangan din nun. Oo. Bumalik, kaya siya bumalik. So, ayun, bumalik si Ate O. Tapos, ayun na, tuloy-tuloy na, di ba? Hanggang sa, yun, hanggang 2020, nung nag-pandemic. Saka na lang. Because of the pandemic, kaya nagsara. Hanggang sa ayun na nga, nag-pandemic na nga. So, dun na, nagsara na. Yung Sarado na yung punchline lap line. Lahat tayo nawalan ng trabaho. trabaho, yes. So, nagkanya-kanya tayo ng ganap. Ikaw, nagkarinderya Ako nagkarinderya. Kasi nung time na yun, hindi ko naman sinasabing mali, pero ang dami ko talagang bayarin. Walang tayo ng trabaho, tapos yung mga bayarin. Tapos, ayun, kaya ako naisip magkarinderya. Nung time na yun, yun yung talagang ginawa. Kasi hindi, kailangan mo magtrabaho para to sustain Oo. At saka nung time na yun, buti na lang ang karinderya kahit pa ang pagkain kasi dati talagang kailangan Naging ng essential, tao. Oo. Kaya ayun, ang mga naging customer ko pa yung mga rider kasi bawal pa lumabas nun. Tapos hanggang sa unti-unting nagluwag. Nung pandemic, ganun din. Wala akong trabaho. Kailangan ko i-sustain yung buhay ko, pati yung mga pangangailangan ng pamilya ko. So, nagtinda naman ako ng chicharon, ng tinapay, na kinukuha ko pa from Pampanga. Hindi ko lang kinukuha, pinapadala from Pampanga. Tapos, nagtinda rin ng imbutido sa kalongganisa yung nanay ko. Ayun. Binibenta mo rin. Oo, binibenta ko rin. Tapos, ayun na, napunta na ako sa pagbablog. Ay, parang tayo. Yes, para sa napunta sa pagbablog. Actually, itong pandemic, ito ang naituro sa amin. Kami ni Actually, Ate Orly, hindi kami sanay humarap sa camera. Oo. Hindi kami sanay. As in, hanggang sa napunta kayo nagsama-sama kayo sa bahay. Sa Beth's Battalion House. Kasi ang Bex Battalion, pre-pandemic pa lang, meron na silang vlog, di ba, te? Oh, pero hindi pa sila ganun ka. Yung tutok na tutok. Oo, diba? Tapos, yun nga, nung anong pandemic, nag-guest si Kitty sa Kondo ni Chad. Nakikita ko pa siya eh. Tapos doon pumupunta sila MC, kasi di ba? maluwag na nun. Pwede nang Bumiyahe-biyahe. pwede nang bumiyahe-biyahe. Kahit pa paano, basta meron kang pass, gano'n. Pero wala pang vaccine nun, ha? Makakalabas ka kung private car, yung mga gano'n. Tapos, nagpupunta si Kitty muna. Binigas nila sa Kitty, tapos ako din, minsan pupunta ako doon, minsan palabasin nila ako. Minsan naisipan ni Lassie, Chad actually, na bumuo ng grupo. Yung apat nga kami noon. Andun pa si Arkia noon, buhay pa si Arkia. Tonton, ako, and Kitty. Wala pang deck house. Wala pa. Oh, so, doon pa lang, sa condo pa lang ni Chad. Binubuo na nila. Oo. Tapos, pero kumbaga parang ni-launch doon sa Beth's Battalion House. Yung talagang, ito na, my Kumbaga, best friend. Doon pa lang sa condo ni Chad, binubuo na nila yun na yung Bex. Ang nagpangalan naman sa Bex Friends is Lassie. Kaya, May share ko lang din, ang nagpangalan naman ng Tita Jeg, si MC. talaga ba? Kasi, nung nagsimula akong mag-vlog, buo na kayo, may channel na kayo. Ako noon, wala pa. Nagkakarinderya pa lang ako. So, kayo may channel na. So, nauna kami sa'yo. Nauna kayo. Tapos, pupunta lang ako ng Bex House. Hanggang sa, pinuntahan nga ako ni Papa O sa karinderya. Ang una kong pangalan nung Papuet. Papuet. Kasi Tapos, dun ka nag-viral nung yung sa... huli ka ng yes. Yun yung una kong pangalan. Pinapalitan ni MC. Sabi niya, baka pwede mo namang palitan. Sabi niya kasi, paano lalawak yung mga audience mo kung Papuet. Malilimitan kasi. Yes, tsaka ang hirap i-promote. Sabi niya, gusto mo ba yun? Diba? Tsaka tama naman din si MC. Imagine mo ngayon, di ba, naglalalabas na tayo sa TV, di ba? Paano ka may papakilala, di ba? Si Tita Puet. Si Jegs Papuet, di ba? Parang ang hirap naman. So, pinapalitan ni MC. Tapos sabi ni MC, total mahilig kang magtita Jegs ka na lang. So yun, doon ko pinalitan ng Tita Jegs. Doon ang galing yun. Si MC ang nagbigay mo. Tapos ganun din. Ang nangyari naman sa akin, kaya ako nagpunta dyan sa vlogging, Kaya ako napunta sa vlogging pala. Kasi, natatandaan nyo na pag wala kayong pagkain sa BB House, di ba support kayo? Pinupuntahan nila ako sa karinderya ko, pinupuntahan nila ako, umu-order sila. Alam ko, binlog ng Beth's Friends yun.
Yung karinderya mo. Hindi ko matanda. Alam ko, pinuntahan namin yan. Nung pumupunta sila doon, binubudol-budol ko sila. Kunyari, ang bill nila, ganyan. Yun 100 nga, kumain kami pesos doon. lang, oo. Kumain kami. Kunyari lang, 300 ang bill nila, gagawin ko 1,000, wala nang balikan ng sukli. Doon nag-viral yung karinderya na walang panukli. Tapos sila siyang nagbigay ng budol fight. Kasi nga, budol daw. Tapos, doon na, hanggang sa nagpupunta ako sa BB House, doon ko kayo nakikita. Nagba-vlog-vlog. Hanggang sa yun, nung pinuntahan ako ni Papa O, sinama-sama na rin ako. So, pinapanood ko lang kayo lagi. Ay, ganito pala yung vlog. Tapos, tatawa lang ako sa inyo. Kasi nung time na yun, hindi ako madalas nagpupunta kila Chad. Kaya siguro hindi rin nila ako naisip na, halika sa Kasi mas malapit ka naman sa Bex Battalion House. Correct. Kasi sa Don Antonio ka lang. Oo, kayo noon, karamihan kayo na malapit. Kasi sa New Manila lang dati sa Oo. Chad, di ba? Di malayo din ako kasi Valenzuela ako galing. Yun. Si Kitty naman kasi doon na nakatira. So, doon nagsimula ang pagbablog. Tapos, bumalik na yung, unti-unti nagbukas ang mundo, hanggang sa nagbalik si Ate O sa comedy bar. Anong comedy bar yun? Kung nakamatandaan kung 2021 or 2022, may isang comedy bar na nagbukas sa Caloocan. Caloocan. Anong comedy bar? Hideout Comedy Bar. Kumbaga, parang coffee shop lang siya before. Tapos, Parang ang sabi nga milk teahan, parang ganon. tapos meron siyang maliit na pwesto doon na Sing along. ginawa niyang comedy bar. Maliit. Pero maliit. Pero lang. alam ko, hindi ko alam kung pandemic or pre-pandemic pa lang may comedy bar ng maliit. No? Parang yung parang stand-up comedian, pero mag-isa lang, dalawa lang, di ba? Pero hindi siya yung tulad ng malaking comedy bar na Parang, anong nangyari sa hideout, kwento lang kasi nung anniversary nandun ako. Maliit lang siya, tapos parang, ewan ko ko na natatandaan mo yung kauna-unahang Panda Library. Na maliit lang, tapos nandun lang may kumakanta lang, pagchikahan ka lang, parang ganun lang. Mas malaki pa to. Yes. Medyo nakikilala na yung hideout. kahit may mga restrictions doon, pero syempre sabik yung taong gumimik, gumigimik sila. So nakikilala na ngayon yung hideout. Biglang nagluwag. Yung as in, wala na talaga, okay na. Pwede ka na hindi Kasi may mag-mask. mga vaccine na. Yeah, oo, pwede ka na. Magbubukas sila ng second branch, yung Malolos. Oo, nakapunta pa ako doon. So, nangailangan sila ng, hindi na kaya ng may-ari na mag-ano ng mga artists. Kaya kinuha nila ako. So nung nagbukas ang Okay, nung una, nanonood lang ako. Pero kilala ako ng may-ari. Pinakilala ako ng mga bakla na ako yung At manager. saka ang mga nagpe-perform, mga galing ng punchline. Oo. Sila Ayi, sila Iya, sila Vanessa. Sila yung mga nauna doon. Sila nila Ate Gay. Kasi pumasok ako, yun na, pinasok ko na yung mga Bex Squad. Bex Battalion, Tetay, Petit, binalik ko si Negi. Si Becky Velo, pinasok ko din. Sila Tammy Brown, lahat. So yun, doon nag-start yun from, pagbababalik ko sa comedy bar, ng 2021 ba? 2022? Parang Hindi ko na matandaan. 2022. And then, after nun, ito ngang July 1, 2024, mag-o-open na yung Vice. So, kinuha na nila from, nila ako as manager naman. Doon. Kaya doon na, from Hideout, nalipat ako ng Vice Comedy Club. Hanggang ngayon, nandito tayo sa Vice Comedy Club. Bongga ng spot. Kumusta ka na ngayon, Ate Orly? Okay naman. Kumbaga, sobrang maraming salamat po kasi ang dami pa rin tao na nagpupunta. Gabi-gabi. Alam nyo, hindi sa si Ate Owan lagi kong mini-message pag may guest ako sa Vice Comedy Club, pag may guest. May guest ako, ganyan. Ikaw ng ganito, ganyan. Kasi hindi naman sa mahirap talaga, di ba? Minsan nga pag may nag-message sa akin ng alanganin na talaga, hindi ko hindi na magagawa ng paraan. Pag weekends lalo na. Pero pag weekdays, Monday, kaya naman. di ba? Pero pag talagang punuan po, wala tayong work. Yun, sobrang na-enjoy ko na ulit yung trabaho kahit medyo hectic, medyo toxic, sa gabi-gabi, di ba? Pero i-enjoy mo na lang. Anong pag-a-adjust mo, Kasi ngayon, tinitingnan ko yung Vice Comedy Club. Lagi ako nanonood.
Pag nanonood ako, ibang-iba na siya. Oo, correct. Hindi ba yung atake ng comedy? Iniba kasi ni Vice ganda yung treatment. Yung Hindi na yung katulad atake. dati ng mga comedy boy dati na chika ka. So ngayon, ginawa niya parang prime time, parang buong gabi show. Oo. Hindi na kayo, eto sasabihin ko sa inyo, sa mga hindi pa nakakapunta, hindi na kayo matatakot na, ay, baka uokrayin tayo ng bongga, hindi na ganon. Kasi, uupo kayo, nanonood kayo ng show talaga. Comedy show. Anong pag-a-adjust Hindi ka ba, masyadong, kasi iba na Like ngayon, ano bang, yung trabaho, ganon pa rin? Oo, kumbaga, ano lang naman yun parang dinaligtad lang yun dati. Dati kasi, nung sa Punchline Lifeline Power, even siguro sa ibang comedy bar, kung meron man silang prime time show na tinatawag, opening and then, dati kasi opening and then sing-along. Tapos saka sasampa yung parang mga prime-time artists o yung mga pwede, yung may mga skit na ginagawa, may mga material na ginagawa. Mga bandang 11 simula na. 11:15, 11:30, Lalo na sa weekend. hanggang alas 2. Pero ngayon, pinaligtad. After ng opening, show kagad. Tapos kung may oras pa, gusto pang makipag-sing-along, ang sing-along after nung show. Mga bandang alas 2. Oo, yun talagang wala. Tsaka hindi na, less na yung chikahan, hindi na yung talagang okrayin ka ng bonggang-bongga. Dati kasi matatakot yung mga tao. Parang, ay, naku, baka okrayin ako. Ngayon, iba na. Kaya naman masyadong nahirapan. Hindi. Nung unang mga buwan, nahirapan ako. Kasi, nanibago ako doon sa sistemang gustong ipagawa. Pero, na-adjust ko na. Actually, nung unang buwan, tapos siyempre, unang buwan, gumagana nga ako sa kanila. Well, hindi mo na ako mag-o-off. Pero, sa sobrang hindi kinaya ng katawan ko, nagkasakit ako. So, unang buwan yan, yung unang buwan, July, 2 years ago, yun ang pinaka naging off ko, yung kung kailan nagkasakit ako. Ilang araw din? Ano lang, 2 araw lang naman. Doon lang ako nag-day off. Saka natatandaan ko, nagkaroon ng bagyo, isang gabi, sinarado yung Vice. Yun, hindi ako pumasok. Oo, may time na napadaan July ako yun doon. July yun. Napadaan ako. Sabi ko, ay, sarado. Pero kalakasan yun. Oo, hindi lang naman Vice ang nagsara nun. Oo, halos lahat ng kasi establishment yung sa bagyo. QC, lahat ng gimmick nagsarado nung gabi na yun. So, sobrang busy mo. May time ka pa sa love life. Well, meron na isisingit. Charot! Parang nahirapan ka sumagot mo. Parang guluhan ka sa isasagot mo. May sisingit mo naman yan kung talagang may sisingit. So, meron. Wala naman Wala namang sinisingit Wala kang sinisingit na love life. Uy, alam nyo, hindi sa pag-ano. Si Ate O ang lagi kong batayan pagdating sa love life. Kasi, hindi naman yung parang kasi nung time, dati kasi, nakita kita, sabi mo, sa ganitong age ko, hindi mo inakalang magkakajowa ka pa. Nung time na yon. So kasi Sino ngayon, yan? Si Bert ba yan? Si Bert. Kasi nung nasabi mo yon sa akin, yung sabi mo, parang magkausap tayo. Hindi ko alam kung anong basta dalawa tayo magkausap, sabi mo. Alam mo, kasi madalas din po nagko-confide sa akin si Jex sa love life niya, lalo na kay Paolo. Tapos, nung time na yon, nabanggit mo talaga sa akin na yun yung parang tumatak sa akin na sabi mo, alam mo, hindi ko akalain sa edad ko na to na magkakaroon pa ako ng jowa. Kaya ngayon, yun yung lagi kong inaano sa sarili ko na parang, kakajowa pa kaya ako? So, bagay si Ate Orly na sabi niya nung time na yun, sa edad niya na yun, magkakajowa pa siya. Yun. So, ngayon wala. Wala. Family. Oo, saka pamasahe. Yun ang muna nagpapaano sa'yo. Tatanggal ng stress, papaligaya. Kasi sarap nga naman mong pamasahe pagkatapos ng liga-ligayan. Oo, diba? Correct. Yun yung tinatawag na happy ending. So, Ate Orly, di ba sabi mo, sa edad mo ngayon, na wala ngayon. Tingin mo ba ngayon, Ate Orly, kakajowa ka? Ayoko na kasing magsalita ng tapos Kasi di ba sabi ko nga, before parang, sa mga nasabi ko sa iyo, di ba parang, nung naging jowa ko si Louie, sabi ko, parang siya na yung last jowa ko. Pero nasundan pa ng Bert. Tapos, actually, may mga sumingit pa. So, hindi mo talaga masasabi, di ba? Walang kasiguraduhan kung last na ba yun o hindi pa, kung masusundan pa ba yun o hindi na. Di ba? So, mali mo naman, di ba? Sabi ko nga, share nga sa kasi Madonna may jowa
Britney Spears, Pero- Mariah Carey. Oh, pero yung sila share Madonna kasi kumbaga yun yung mga matatanda na. Yun na, nandun na Mas sila. mas bata pa naman ako sa kanila, Oo, di ba? Pero hindi natin masabi. Hindi natin masasabi, Tama. di ba? Although hindi ko siya hinahanap talaga. Ay, parehas tayo, Tio. Hindi na rin ako naghahanap. Kasi meron naman. Ayan, Dexters! Ate Orly, maraming salamat. Thank you so Alam mo, much. Dexters, sumingit lang talaga ako dito sa schedule ni Ate Orly. Nagmamadali ko. Lagi na lang nagmamadali. Hindi kasi siyempre, gabi-gabi ako nasa Vice. Oo. Isang araw lang ang off ko. Yung off ko minsan, pinagbablog ko pa. Kaya sa Ayan. ngayon, nakasingit si Jex. After nito, didiretso na ako ng Vice Comedy Oo, Club. ayan ha. Yan, sa kanya na nanggaling. Sumingit lang talaga ako sa kanyang schedule at nagpa-dinner si Ate Orly. Thank you, Ate Orly. Yes, you're Ayan. always welcome. Siyempre, kailangan natin tulungan si Jex dahil Yes. nag-start siya ulit sa pagbablog sa Yes. YouTube. Kaya mag-subscribe kayo, manood ha. Huwag kayong mag-skip ng ads for Jex. At abangan niyo ako lalabas-labas ako sa vlog niya. Yes, oo. Ay, oo nga pala to. Oo. Pwede ka namin i-collab. Yes, sige. Oh. Ayan, bye-bye, Jexers. Hanggang sa susunod. Bye! Bye! Pop it up.